Yun guys, so for today's video ay kukontinue natin yung discussion natin last time about the method of joints ng forces in space sa ating 3D figure, no? So ito yung figure last nung last na video natin. So we have here the tripod na merong W force na 50 kilonewton. So nakalimutan kong sabihin sa last video na yung sa method of joints natin ay nag-joint tayo doon sa point A, no? So, kumbaga dito tayo sa point A na yon, nag-joint. So, pagka kinonsider natin yung joint lang sa A, so ito lang yung magiging figure niya, no? Magiging compression yan, no? Kasi yung ating mga leg na AC, si AB, at saka si AD. Pag may nag-apply na W load na 50 kilonewton. So that is a concurrent force system. And bakit meron tayong summation of forces X, Y, and Z? Kung maalala natin sa ating 2D, 'di ba, meron tayong summation of forces X is equal to 0, summation of forces Y is equal to 0 kapag siya ay concurrent na 2 dimension. Kapag 3 dimension naman po, ay may madadagdag po na summation of forces is equal to Z. So again, this is a concurrent force system na 2 dimension. So concurrent force po yan. So, paano naman kapag tayo ay mag magkakaroon ng method of sections. So, kapag method of sections naman po, yun naman po ay non-concurrent force system. So, in case lang na may magtanong, Sir, paano kung meron tayo ditong, di ba na-compute na natin yan, Sir? Tapos merong ano dito, merong member na leg ng tripod rin dito sa baba. So, kung nag-join ka dito sa A, try naman natin na mag-join dito sa point C, no? Tapos, pero bago yan, dapat makompute nyo muna yung reactions. Yun nga lang yung kailangan natin dito. Since naka-hinge siya, ay kailangan pa rin po yung mga reactions na makompute sa kanya. So, kumbaga, meron rin tayong mga types ng mga support reactions na kagaya sa 2D. So, kung ganyan na magko-compute pa tayo ng reactions bago tayo mag-join sa C para makompute yung member ng force dito sa, let's say, CD at saka sa CB. Tapos sa BD. Ayun, yun yung kailangan natin. So, isang joint lang ang kinuha natin dito. Dito lang tayo nag-joint sa A. Kasi yan lang yung mga force member na hinahanap. So, for today's video ay pag-uusapan naman natin paano kung hindi method of joints ang ginamit natin. Let's say, method of section, no? So, kumbaga, nagkaroon tayo ng cutting plane dito sa part na to, no? So, kinat natin yung ating cutting plane. So, kumbaga, pagka nag-cut tayo dyan, ay merong magre-resist na mga forces po dito. Ayan. So, meron tayo ditong forces na 0.9, yung para kay AD, then yung para kay AB, tapos para kay CA. Okay. So, pagka nag-cut tayo ng section dyan, okay, so, mangyayari ngayon, pwede nating i-cut yung ating upper portion, no? Yung upper portion natin. So, pagka yung upper portion ng kinonsider natin, mas madali siyang makompute kasi wala nang mga support reactions na kukumputin. Okay, so, kung method of sections, sige, sulat lang po natin muna. Method of sections. Ito po ay non-concurrent force system.
na 3D, no? So, pagka sa non-concurrent naman po, summation of moment is equal to 0 ang pwede natin gamitin. At pwede rin tayong mag-summation of forces x, y, and summation of forces sa z. So, yung mga equation po na yan ay pwede nating magamit. And usually, since ito ay concurrent, non-concurrent force, pwede tayong mag-summation ng moment. Okay. So, kung ito naman po, ang i-consider natin ay yung taas. So, dito na lang po ako mag-drawing para tipid sa space, no? So, kung ikakat po natin to, let's say nakat yan. So, mawawala. So, kung i-consider man natin yung taas, yan. Magiging ganyan na lang po yung itsura ng ating force. So, since ang i-consider natin ay taas, kung maalala nyo, pwede tayong mag-move ng line of action in which itong force member na to ay mapupunta dito sa point D, no? Tapos itong force na to pwede nating i-move dito sa point B. Tapos yung point C, pwede nating i-move yan dito, no? So parang magiging ganyan po ang force. So mawawala na to kung yan yung magiging line of action natin. Okay? So tapos meron tayo ditong W. Yan. W force. So pwede nating i-move yung line of action ng W dito sa baba. Okay? Para yan na yung ating force member. Okay, so pag magmo-moment tayo, summation of moment, mas madali ang i-moment kung ang i-consider po natin ay vertical force, no? So, i-component natin to into x, y, and z, pero mas maganda kung ang component na lang po na gamitin natin dito ay yung vertical component. So, kung ito ay FAD, ano yung vertical component ng AD? FAD times 2.40 over 3.13. So, kahit mawala na itong resultant force, basta meron siyang x, okay, so meron niyang x, merong y, tapos ang z natin is nakaganito, no? Ayan, so kung i-component natin yan, 0 lang naman yung y pala dito, so parang magiging ganyan po yung ating component, no? So pagdating naman dito sa ating AB. Okay, so AB naman, meron tayong y. Meron tayo ditong 2.4. Okay, so i-component na natin siya, no? So 2.4. Okay, so yung ating B, FAB is negative 1.8, tapos 2.4, tapos 0. Okay. So meron tayo dito 2.4 minus 0, tapos 0 minus 0. Okay. So meron tayo ditong 2.4. So FA AB, tapos that is 2.4 over 3. Kumbaga ito na po yung y component niya. Diba? Parang ito FAD, maalala nyo, this is dy over d multiply by yung force. Force AD. Okay? So parang ito yung Fy component niya. Yung y component. Kinukuha natin yung mga y component. So meron tayo ditong 2.4 over 3. Ito rin, kunin na lang rin natin yung y component. Mas madali kasing i-moment kapag y component ang gagawin natin. Magiging parallel force system siya. At mas madali nang mag-compute ng moment kapag siya ay parallel force system. So ito naman po ay, yung FAC naman ay FAC. Ang component naman ng y niya ay, so puro y ang mapapansin yung component dito. 2.4 over 3.13. Okay? So kung
i-ano natin, ipakita natin ng maayos yung drawing. So, kahit tanggalin na natin yung coordinates, as long as may distance po tayo dito, no? Para makita lang natin yung parallel force at mas ma-compute natin ng maayos. Tanggalin ko lang itong coordinates. So, ito yung kagandahan pagka method of sections tayo. Pwede nating i-consider na lang yung figure. So, ito may x and y to, no? X, y, and z. May x and z, pero yung y component na lang ng force ang ipinakita natin para parallel po siya doon sa force. Okay? So, this is W, 50 kN. Dito ko na lang ilagay sa baba. Tanggalin ko na rin tong coordinates. W, 50 kN. Okay, so, saan kaya tayo pwedeng mag-moment na kung saan ito ay meron tayo ditong ano ng component to? Meron tayo ditong x, tapos meron tayo ditong y, tapos meron tayo ditong z. Okay? Anong axis kaya tayo pwedeng mag-moment na meron tayong masosolve? So, kung mapapansin natin si FAD at saka si FAC, parehas na nandoon yung kanyang forces. So, meaning, pagka nag-moment tayo dito along z-axis, ang mangyayari, magiging 0 na si AD at saka si AC. Okay? So, pwede natin gamitin yan na summation ng moment doon sa point Z, z-axis is equal to 0. And ang magiging computation po natin dyan is 50 times, ilan po yung distance pagka nag-moment yan dito sa z-axis. So, yung 50, ang perpendicular distance niya, itong distance na 0.9. So, magiging 50 multiply by 0.9. Tapos, so clockwise yan, no? So, assumption positive clockwise direction. Magro-rotate ito ng clockwise. Samantalang yung FAB naman po, magro-rotate siya ng counterclockwise. So, minus FAB. Okay. So, yung sa last video pala, nakalimutan ko ring sabihin na positive yung na-compute natin dito dahil yung assumption natin ay correct. Yung assumption natin na siya ay compression, tama po yun, no? So, parang sa mga trusses din po. So, dito naman sa FAB, so FAB multiply by, ano yung distance niya? 1.8 over, this is FAB times 2.4 over 3. Okay? So, burahin ko na lang po ito. Tapos, multiply by the perpendicular distance. Ano po yung perpendicular distance niya? Papunta doon sa moment ng Z. Ilan ba yung distance niya sa papunta sa Z? That is 1.8 plus 0.9. Ito po yun, no? Or 0.90 is equal to 0. So, let us compute for the value of FAB. Ayan, ganyan po kasimple pagka method of sections, no? So, summation ng moment ang ginamit natin, makukompute kaagad natin si FAB. Eh kung sa problem ang tinatanong si FAB lang, so mas maganda itong method of sections, hindi mo na kailangan gawin ng ganito, no? So, 50 times 0.9 times 3 over 2.4 over 1.8 plus 0.9. Okay? So, that is 20.83. So, parehas. So, FAB is 20.83 kilonewton. Ayan po ay puro parallel force system at dito tayo nag-moment, no? Sa ating z-axis. So, 20.83, this is a compression. So, this is now the answer for FAB, no? Okay. So, how about if we try to compute for the FAD? Paano natin ko-compute din sa FAD? So, pwede natin, meron na tayong FAB.
Kung sosolve natin sa FAD, saan tayo pwedeng mag-moment, no? So, pwede, ano ng point to? Ito ay A, and dito si A kanina, ito si B, ito si C, ito si D. Okay? So, o kaya siya naging AD. So, mas maganda, pwede tayong maglagay ng z-axis dito. No? Okay. So, tapos, mag-summation ng moment tayo sa ating, hindi, sorry, hindi to z-axis. It should be x-axis. Ito yung x-axis natin. Ito yung ating y-axis. Ito yung ating z-axis. No? So, correct ko lang. So, ito ay x-axis. So, kung yan ay x-axis, ito yung point C. No? Summation ng moment sa C along x-axis is equal to 0. So, ibig sabihin itong summation ng moment sa C along x-axis is equal to 0 ay doon po tayo magmo-moment dito sa axis na to. No? So, bakit dyan tayo magmo-moment? Para mag-0 yung FAC, yung FAB naman po ay given na, so may value na tayo niyan. Yung FAD, yan yung hinahanap natin, masosolve na natin, no? Pwede po yan. So, sige, let's try to compute. So, FAD, so unahin ko muna si FAD, no? Magmo-moment siya along kay AC. So, FAD multiply by 2.4 over 3.13. Okay? Tapos, multiply by ilang distance po ito? 1.8 plus 1.8. So, that is 3.6. Okay? So, yan po yung moment distance. And positive siya kasi clockwise. So, how about yung FAB? Plus FAB multiply by 2.4 over 3. Ilan po yung perpendicular distance niya? That is 1.8. So, force times distance, moment na. Tapos, meron pang kulang yung ating minus 50 kilonewton times. Ilan po yung distance niya along doon sa C? Along x-axis. So, that is 50 times 1.8 is equal to 0. No? So, dito po ay nasolve na natin yung 20.83 na value. So, makukuha na natin dito ngayon si FAD, yung value nito. Okay, so 20.83. I-store ko na lang yung value para sakto yung sagot. No? 20.83, tapos, pag nilipat sa kabila, magiging negative value yan times 2.4 times 1.8 over 3. Tapos, plus 50 times 1.8 times 3.13 over 2.4 over 3.6. Ayun. So, 21.74 kilonewton din siya. And this is compression, yung ating FAD. So, na-compute na natin yung FAD, FAB. Pwede naman tayo ngayong mag-moment dito sa D along x-axis, no? Pero para mas madali, mag-summation of forces na lang tayo along y is equal to 0. You try it on your own na lang na dito kayo mag-moment naman sa FAD, sa moment sa D along x-axis, no? Tapos masosolve nyo ngayon yung FAC. At parehas lang yung lalabas na yon kapag nag-compute na tayo ng summation of forces dito. So, summation of forces, that is W. Yung mga forces upward muna. So, assumption positive dito, upward. Dito, assumption positive clockwise. So, this is FAD times 2.4 over 3.13. Tapos, plus FAB times 2.4 over 3
tapos plus FAC times 2.4 over 3.13. Tapos lahat yan upward. So minus yung vertical force na 50 minus 50 is equal to 0. So yung FAD natin 21.74, yung FAB naman natin ay 20.83. So dito po ay masosolve na natin sa FAC. Okay? So that is 50 minus 20.83 times 2.4 over 3. So tapos times 3.13 over 2.4. So 21.74. Ayan po. So napakita natin na parehas lang po yung lalabas na value kapag siya naman po ay compression. Pag siya ay non-concurrent force. So ang ginamit nating ang mga equation dito ay summation of moment equal to 0, summation of forces equal to 0. No? Sa moment, pwede tayong mag-moment along X, Y, Z, or along doon sa mismong leg sa mismong ating horizontal distance or vertical distance or sa x-axis or sa y-axis po. No? So yan po yung kagandahan pagka meron tayong alam na iba pang paraan ng pag-solve. So this solution is about the non-concurrent force system po ng ating problem. No? So mas maganda ang section kapag kailangan mo yung specific value ng ating force system. So napakita naman po natin na yung value ng FAB, AD at saka AC ay same lang doon sa unang na-compute natin sa unang video. So it's up to you kung paano mo siya didiskartehan. Masasabi ko na may mga ibang way pa ng pag-solve bukod dito sa ginawa natin sa non-concurrent force system, no? Pero it's up to you na kung paano niyo ipapakita yung solution. Ang requirement kasi dito is dapat magkaroon ng perpendicular distance, no? So parang itong W, pag nag-moment siya along dito sa ating x-axis, so perpendicular. So kumbaga magkakaroon ng rotation talaga yung ating member. So yun lang po for today's video. Mahalaga po ay napakita natin yung alternate solutions sa pag-solve po ng ganitong problem. And I hope we'll see you again sa mga next video. Thank you for watching.